Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 11 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Mimori ay di makapaniwala at lampas sa kanyang inaasahan. Iniisip na ang kanyang pag-urong ay isang simula sa mas dramatiko at mas pinakahihintay na eksena. Para kay Sivit, ang labanan ay parang isang epilogo, senyales ng pagtatapos. Napansin ni Mimori na ito ay isang pagkakataon, ang takot ay nagpapababa sa bantay o guard ng Soul Eater noong nakaharap niya ito, habang ang lakas ng loob ay kinakailangan upang pababain ang pagiging maingat ni Sivit. Kaya nung papaalis na si Sivit ay agad nag-cast ng paralyze spell si Mimori na muntik na din maunahan siya ni Sivit. Sinabi ni Mimori sa mga Black Dragon Knights na wala siyang intensyon na magkaroon ng matagal na kaugnayan sa kanila. Itinakwil niya ang kanilang mga inaasahan at kasunduan, sinasabi na ito ay hindi ang kwento na kanilang inaasahan. Si Sivit, sumisigaw sa galit, ay nagtatanong kung ano ang ginawa ni Mimori sa kanila, ngunit nanatiling kalmado si Mimori, iniisip na kailangan niyang manatiling labas sa saklaw na abot ng mga skill ni Sivit dahil napakadelikado na lumapit. Nagcast siya ng poison spell kay Sivit habang ito ay nasa malayo. Nagulat si Sivit habang naghahanda si Mimori laban sa iba pang Black Dragon Knights, na pagdesisyonan niya gamitin ang mga lethal na setting upang matiyak ang kanilang pagkatalo at kamatayan. Ang mga Dragon Knights ay hindi makapaniwala na sabay-sabay silang nagamitan ng abnormal estate skill na ginamit ni Mimori, partikular ang paralyze spell. Alam ni Mimori na tataas ang pinsala kung susubukan nilang gumalaw habang nakaparalyze. Plano niyang gamitin ang sleep combo kapag sila ay nanghihina na, sa kabila ng mga pagsusumikap ni Sivit na magpatuloy maglakad upang makalapit kay Mimori. Bumagsak din siya matapos ng ilang hakbang at dahil dito naamin ni Mimori na hindi siya mananalo sa isang diretsong one-on-one na laban kay Sivit. Habang bagsak si Sivit, nagpadala siya ng signal gamit ang fireworks. Pinaghihinalaan ni Mimori na ito ay maaaring mensahe na nagsasaad ng kanyang kamatayan at malamang na ipinapakita ang lokasyon ng mga kalaban kapag siya ay namatay. Ang signal na ito ay marahil nilalayong tawagin si Sivit kaagad upang maiwasan ang sinumang kalaban na kayang pumatay sa 5 Black Dragon Knights mula sa pagtakas. Mga ilang segundo ay dumating ang mga rumsponde na Black Dragon Knights. Nabilang ni Ceres na ito ay hindi bababa sa 20 sa kanila at nagtataka kung saan sila nagtatago. Ipinaliwanag ni Mimori na si Sivit na sa sobrang tiwala sa kanyang lakas, ay malamang na nag-utos sa kanila na maghintay sa malayo. Tinanong ni Ceres kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Iminungkahi ni Mimori na magtago sa kabubatan upang makatakas, ngunit nang dahil sa tagumpay ng esperimento ni Pigimaru noon na siya ay ma-enhance ay haharapin niya ito. Nang dahil dun inutusan ni Mimori si Pigimaru, ang kanyang slime pet, na maghanda para sa paglaban. Si Pigimaru, na ngayon ay napahusay ng matagumpay na slime formula, ay nagbigay kay Mimori ng mas malaking kapangyarihan at saklaw ng kasanayan. Sa pagkamatay ng 5 Dragon Knights, tiwala si Mimori na ang iba pa ay hindi madaling lalapit sa kanya. Gayunpaman, nais niyang masaksihan ang kanilang pagkamatay ng personal. Inalok niya si Ceres ng pagkakataon na makatakas, ngunit pinili nitong manatili at humihiling ng Azure Dragon Stone bilang kanyang gantimpala. Ngumiti si Mimori bilang tugon. Dumating ang mga Black Dragon Knights na pinamumunuan ni Azurein at nakitang nasugatan si Sivit. Inutusan ni Sivit na patayin sina Mimori at Ceres mula sa distansya, iwasan ang malapitan na labanan. Si Mimori, ngayon ay konektado kay Pigimaru, ay kinikilala ang mga limitasyon ng kanyang bagong kapangyarihan. Una, kailangan ng oras upang makapasok sa estado na ito. At pangalawa, mabilis na nauubos ang kanyang energy. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan ito kanina habang kausap si Sivit upang hindi maalerto at atakihin siya kaagad. Ngayon na pinagsama kay Pigimaru, ang saklaw ng kasanayan ni Mimori ay umaabot mula sa dulo ng mga protrusion ni Pigimaru. Nagcast siya ng paralyze, sleep at poison spell sa mga bagong dating na Black Dragon Knights na patuloy lumalaban, ngunit sa huli ay natalo.
Ipinahayag ni Mimori ang pagtatapos ng kanilang koneksyon. Ginugupo ang mga Black Dragon Knights gamit ang kanyang pinagsamang kapangyarihan. Tanda ng pagtatapos ng kabanatang ito ay ang kanilang laban. At diyan nagtatapos ang chapter 18 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.